So yan mga ka-hybrid, ito yung tanim namin na SL39. So gusto natin ipakita sa ating mga ka-hybrid itong tanim nilang super hybrid rice na SL12. Ayan, pakita natin. So ito hindi natin alam kung anong hybrid to. Katabi niya. Ang ganyan. So dalawang banos lang yan. Ayan. So puro stem borer. So yun po yung may-ari, no? So magkaiba po yan. So doon ay malapit na mag-ripening stage. So ang farmer natin dito ay si Sir Raymart Alipio. Yan, isang SL12 user. Tingnan natin yung kanyang tanim. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, so for today's video mga ka-hybrid ay wala tayong shoutout ngayon. So pakilagay po sa mga next video natin. Pakilagay po sa aking comment section, Lakbay Farm, pa-shoutout. Yan po mga ka-hybrid. So nandito tayo ngayon sa isang area kung saan ay ito yung tanim nilang super hybrid rice na SL12 mga ka-hybrid. So ang farmer natin dito ay si Sir Raymart Alipio. Ayan, isang SL12 user. Ayan, so gumamit siya ng SL12 dahil ito po ay malakas din po umani. Ito po yung sa malakas na umani mga ka-hybrid, sa para po sa inyong kaalaman. Ang SL variety na SL12, ito po yung mga pambato na ating ginagamit ng mga SL variety natin, no? SL Agritech, itong SL12. So yan, no? Alamin natin yung kanyang inuhay. So meron pa rin tayong nakikitang stem borer. So siguro nakawaan itong katabi. So itong katabi, hindi natin alam kung anong hybrid to. So ito yung sa kabila. Ito yung SL12 nila mga ka-hybrid. So ito ay 1 hectare. So alamin natin mga ka-hybrid, yung ginamit nilang fertilizer protocol. So nakailang bags nga po ba silang ginamit dito. At syempre titingnan din natin yung kanyang mga inuhay. So ano po ba yung performance itong meron po dito po sa SL12 na tanim po nila. So tara, let's go. So ayan, what's up mga ka-hybrid? Andito ako ngayon sa tanim nilang SL12. Alamin natin ngayon yung kanyang inuhay. At pati na rin po ang kanilang ginamit na protocol dito na fertilizer. So ito na muna ang ating sulyapan, kanyang inuhay. Yan mga ka-hybrid, oh. Spatan natin. Yan. So napaka kapal din po ng mga butil nitong SL12, no? Ayan, o. So napakahaba din po mga ka-hybrid yung kanyang uhay. Ayan, o. So kung kayo po ay naka-experience na magtanim ng SL12, so paki-comment po ano po ba yung naging performance at naging ani doon po sa naging tanim yung SL12. Ayan po mga ka-hybrid. Oh. Ayan. So ito yung sa mga pambato ng SL Agritech, itong SL12. So yung iba kasi yung ibang ating mga ka-hybrid na naka-experience nito ay base dun sa mga ating na research, nalalaman kung ilan po yung naani nila sa isang hektarya. Ayun, meron po nakakaani na to above 200. May 210, may 220, may 190, may 180. Yan mga ka-hybrid yung mga nagiging feedback dito po sa tanim nilang super hybrid rice na SL12. Yan. Yan. So hindi pa rin talaga natin maiwasan, no, magkaroon ng stem borer. Ayan. Stem borer. Dami, oh. Stem borer, ayan, dead heart. Sira na yung kanyang nakain na ng uod. So sayang sana, oh. Ang dami sana ng laman nito. Kung nagkataon, lahat tumubo. So talagang madahon din, parang SL19 din siya. Yan mga ka-hybrid, oh. Oh. Kapal. Matangkad din. Oh.
Mahaba po ang uhay ng SL12 para sa inyong kalaman kung sa mga naka-experience. Ayan o mga kaibrid o. Oh. SL12 mga kaibrid. Oh, haba. Ayan. Baka next ano natin, susukatan natin yan. Ayan. Yan po yung kanilang tanim na super hybrid rice SL12. Tingnan natin dito, ayan o. Oh. Yan po, itsura. Oh. Ba? So matangkad. Matangkad din tong SL12 nila. Madahon. Parang SL19. So yan, alamin natin kung makakailan sila rito. So nasa loob ang bunga din. Ayan o. Oh. Halos hindi na makita. Sobrang kapal sa loob. So yan po yung isa sa mga performance na meron po sa SL12 variety. Yan. Sa mga gusto pong kumuha ay may mga na-vlog na po ako dyan, mga contact detail o kaya ano po, update po kung sino po yung gustong ano at bibigay ko po yung mga contact detail kung saan po yung region nyo ay bibigay natin yung kanilang contact detail. Yan po mga ka-hybrid. Yan po yung SL12 oh, kapal. Oh, yan po mga ka-hybrid. Kita nyo ng SL12. Sa mga naka-experience na po, paki-comment po sa aking yan po sa aking comment section yung mga naka-experience ng SL12. Pero ano nga po ba yung ilang bags nga po ba ang kanilang nagamit dito para po sa kanilang tanim na SL12. Yan. Oop, dito tayo sa gilid. Ayan. So yan, tanong natin sa ating ating mga ka-farmers kung ilang nga po ba yung nagamit nilang fertilizer dito sa kanilang tanim na super hybrid rice SL12. Yun. So hindi kayo magtataka, siguro ganun talaga ang kanilang protocol, no? So naka 15 bags po sila rito ng halos lahat. So hindi naman nila sinabi lahat kung ilan yung triple, basta naka 15 silang naka 15 sila ng gastos, 15 bags, pero gumamit sila ng 006 muriate of potash, pero hindi sila gumamit ng 17017 muriate of potash. 2 bag daw ata ang kanilang nagastos, sabi dun sa anak na aking na-interview dun sa ni si Sir Alipio, nakausap natin. 2 bags daw ng 006, tapos wala silang hinalong 1620 at saka yung ammonium phosphate at ammonium sulfate. Yan mga kaibigan. So yun, naka 15. So hindi niya matandaan kung ano yung pagkakahati-hati nung ano. Basta 15 bags lahat-lahat daw ang naaaksaya nila dito sa kanilang tanim na SL12 1 hectare. Kaya lang sabi ko, bakit kadahon? So kaya pala baka napadami dito ng urea. Ayan. Pero ayos lang naman, maganda din naman ng SL12 din naman, maganda. Kaya masasabi natin maganda rin talaga na kasi dry season ngayon, kaya okay lang naman kahit madami ang urea. Kaya lang, lalamunin lang yon sa puro dahon. So kayo ay mag-apply ng 15 bags, kahit siguro 10 bags, saka ka mag-apply ng foliar. Kasi ang foliar i-apply yan sa dahon. So yun din ang purpose no. Kaya gumamit din po kayo ng foliar mga kaibigan. Craft Giant, yan, subok na yan. At 3 use foliar, yan po yung mga subok na aming nagamit. So yan po yung mga naging epekto po na performance na meron po sa mga foliar na yan. So halimbawa 10 bags lang yung ginamit mo, pwede po kayo mag foliar. Yan mga hybrid. Kaya lang sila, hindi sila, ang pagkakaiba lang nila ay hindi po sila gumamit ng foliar. So yun, siguro isa na rin yung advantage at disadvantage sa mga gumagamit po ng pataba at sa ini-spray na pataba. Yan po mga hybrid.
Kaya palagi po tayong gumamit ng foliar. Isa sa po complete guide na kung bakit malakas po umani po ang iba sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers na gumagamit po ng mga iba't ibang klase ng foliar. So yan po mga ka-hybrid. Yan, maganda rin mga ka-hybrid. Yan na po mga ka-hybrid, update ko po dito sa kanilang tanim na super hybrid rice na SL12, SL Agritech, 15 bags ang kanilang nagamit. Yan, di natin natukoy kung anong araw sila nag-apply, kung dalawang beses ba, tatlong beses ba. Ayan. So kaya lang hindi sila nag-apply ng foliar. So yan na po mga ka-hybrid. Ayan mga hybrid, nakita nyo ng SL12. Anong nakita nyo sa kanyang mga inuhay, no? So sa mga nagbabalak, pwede po ito may recommenda natin sa darating na wet season. So yan mga hybrid. So may nagtatanong, no? Tag-ulan, bagyo. Kasi dapain ang mga hybrid rice. Oo, mga hybrid, sasagutin ko yan. Talagang dapain talaga ang mga hybrid rice. So depende, kahit ano pong variety yan, inbreed, hybrid man, kung halimbawa yung area nyo ay talagang doon talaga yung bagyo, dadapa at dadapa yan. Kahit inbreed po yan mga ka-hybrid, dadapa po yan mga ka-hybrid. So wala talaga tayong countermeasure doon. Talagang yun talaga. Yung countermeasure natin, yung talagang talian. Yan. So ito ang SL12, matibay po ito sa hangin. Yan. So halos yan, daming makilang araw umulan dito, humangin-hangin. So hindi talaga siya dapain, no. So makita talagang pag ang bagyo dumapa ay dinapuan ng bagyo, talaga dadapat dadapa. Kahit susceptible, talagang resistant siya sa lodging at yung mga insect. Ito isa rin sa mga advantage din sa SL12, yung matibay talaga ito sa sakit. Yan mga kaibigan. Kung kayo po ay naka-experience na magtanim ng SL12, so mag SL12 po kayo mga kaibigan. Ayan. SL39, yan, may re-recommend ko po sa wet season. Kahit yung mga SL19 natin at SL20. SL20 may mahina din po sa sa hangin talaga yan, SL20. So yan mga kaibigan. SL8, yan, malakas din po yan. Matibay po sa sakit. So yan. So lang po mga hybrid. Sana nasagot natin yung sa ating mga tanong sa ating mga hybrid, yung about sa bakit yun, natutumba talaga sila. Kahit anong bagyo yan talaga. Natapatan ka ng bagyo, tutumba at tutumba talaga. Yan, yun lang po sa ngayon muna mga hybrid. Mag-iingat po tayo. At God bless!